Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag mapaghiwalayin ng tao. Part of me now, a palm to my mouth. I said it all. Ano siya, una-una, mabait siya, saka kababata ko siya eh. Tapos, kadalasan ano siya, busit. Madalas topakin, pero maalalahanin. Yan ang nagustuhan ko talaga sa kanya. Napakaagap niya sa lahat. Hindi, kasi syempre, ako, ang message ko naman sa kanya, syempre, hindi man kami yung typical na mag-boyfriend-girlfriend. Palagi kaming, minsan, syempre, ako sa personality ko, ang strong ng personality ko, so may times talaga na tingin ng ibang tao, ina-under ko siya. Pero ang totoo niyan, sa tingin lang nila yon. Pag kaming dalawa na lang, syempre, alam ko naman kung anong equal naman yung rights namin. So, ang tingin ng iba ganon, siya hinahayaan lang niya kasi hindi naman na siya, hindi para sabihin na, hindi ako under, hindi siya ganon. Mas gusto niya nung siya yung makikita nung iba na, alam mo yun, yung hindi maganda pero totoo, hindi naman talaga siya ganon. Mabait siya, sobrang bait niya kasi hindi naman lahat ng lalaki makakatagal sa gantong sitwasyon, like para kang technically para naman talaga na ganon, ina-under. Pero hindi. Siyempre, pinag-usapan naman namin yun. Itinuro po ng ating Panginoong Jesucristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Sa church, sabi sa Bible na kailangan mong magpasakop sa asawa. Magpasakop dapat. So, ako, ang masasabi ko, syempre, magpapasakop ako sa kanya. Syempre, asawa ko na siya eh. At maipapangako ko sa kanya na, syempre, mamahalin ko siya hanggang sa abot ng mga kaya ko, hanggang mamatay na kaming parehas. Mahal na mahal ko siya. Syempre, I love you. Thought I couldn't breathe without you. I'm inhaling. Thought I couldn't see without your perfect vision. Thought I couldn't last without you, but I'm lasting. Thought that I would die without you, but I'm living. Thought that I would fail without you, but I'm on top. Thought it would be over, but now, but it won't stop. Thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor. I'm not
Tayo po ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos upang pagbuknurin sina kapatid na Ralph Rosal at kapatid na Rosaline Bangit sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Hindi ko rin alam. Hindi kasi, nung nakilala ko kasi siya, 13 lang ako eh. Sa kapilya kami nagkakilala. So, dati laging magkaaway kami lagi dati niyan. Kuya nga yung tawag ko sa kanya. Tapos matagal na. Siguro nakagraduate na ako nung college nung nag-meet kami. Nagtatrabaho na ako. Nung nag-meet kami ulit. Tapos, ayun. Yun na. Walang ibang parang highlights ba? Nung time na yon, okay na yun. Yung parang, okay. Parang, di ko alam, gusto ko pala siya. Kasi parang, lagi kami magkausap, lagi kami magka-text, nagtatrabaho ko, nandun din siya sa call lang naman. Kasi nasa Nueva Ecija siya, nasa Manila ako. So, yun, tuloy-tuloy na. Tapos, ito na nga. Yun na to. Wala masyadong details. Hindi siya masyadong makulay. Kapatid na Ralph at kapatid na Rosaline, mangyaring maghawak ang inyong kamay na may singsing. Bayaang ito'y maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran, ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan, na sa pamamagitan nito mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa kayo'y papaghiwalayin ng kamatayan. May halong nervyos, pagod, pero masarap sa pakiramdam. Maganda sa feeling. Hindi ko alam kasi mixed emotion siya. Nung pinaplano pa lang namin to, parang excited na excited kami. Tapos iniisip namin, ang dami naming gusto na, pero puro simple lang. Kasi ang idea lang naman talaga is yung maikasal kami, na yun naman talaga yung gusto naming dalawa. Siyempre, matanda na kami, gusto naming magka-baby. Malapit na ako sa kalendaryo. Siya, wala na. So kami, gusto na namin mag-settle down na. Magbuo kami ng sarili namin sa amin. At yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako po sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ng Iglesia ni Cristo ay ipinakahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kapatid na Ralph, you may kiss your wife. Palakpakan po natin ang mga kapatid. Message ko sa kanya, pagkakasal namin, pangako ko sa kanya, hindi ko sila pababayaan. Kung sakasakaling magkakaroon man kami ng magiging anak namin, magpapakatatay ako para sa kanilang dalawa. Mahal na mahal ko siya. I love you.